Good morning guys, and ito po muli ang ating update po dito nga sa patungkol kay Vice President Sara Duterte, ang kanyang impeachment na ang buong akala nga ng mga DDS ay tapos na ang impeachment nga dito kay Sara Duterte. Huwag pa kayong masyadong magdiwang dahil hindi pa tapos ang laban, magsisimula pa lamang ang laban sa June 2 dahil dyan na muling isasalang at i-impeach itong si Sara Duterte sa dami nga ng kanyang reklamo na nakasampa sa kanya ngayon. At ngayon nga ay nasabi nga nitong ng isang senator na sila ay magpapahinga, kumbaga recess lang nila, pero hindi ibig sabihin yan na ipinagwawalang bahala na nila ang impeachment patungkol nga dito kay Sara Duterte, at ito nga ay gaganapin pa rin pagkatapos nga ng eleksyon. Kaya guys, ito po, pakinggan natin ang isa sa mga vlog nito ngang si Sir Macmac Pablo, dahil napakalinaw ng kanyang mga sinasabi dito kung gaano at kung ano ang siyang mangyayari. Kaya guys, ito po, pakinggan po natin. Tinetechnical, legal issue. Ako ang paniniwala ko, niiwas lang sila. Pero sila ay mayroong obligasyon sa bayan na ito ay asikasuhin, upuan. Ayon po dito kay Sir Macmac na sila ay umiiwas ang iba sa mga senado. Ano kaya ang iniiwasan ng mga karamihan dito or ang mga ibang senado sa usapin ito na kung bakit mayroong tinawag na recess or pahinga nga ng tungkol dito nga sa impeachment dito sa ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Kaya guys, pakinggan ulit natin itong gaya Sir Macmac. At magkaroon ng trial kahit recess. Kasi sakop pa rin ng 19th Congress simula kahapon hanggang June 30. Obligasyon nila yan under 1987 Constitution. Na sa oras na meron nag-file ng impeachment, kung may nag-file man o wala, pero ang mga congressman nag-endorse, sila yung complainant, sila nag-endorse, kaya mabilis, wala ng public hearing sa Kongreso. Direkta na kasi inap na yung number 250. Hindi yan huminadali, yan ang proseso. So ngayon ang Senado, dapat asikasuhin yan. Hindi dahilan ang recess. Yan po napakalinaw po ng sinabi ni Sir Macmac na hindi raw po dahilan ang recess. Obligasyon ng mga Senado na trabahuhin yung impeach na yan dahil 215 kongresista ang siyang pumirma para nga sa ika-4 na impeachment dito sa ating Vice Presidente na si Inday Sara. So ibig sabihin po niyan, napakaraming mga kongresista ang galit nga kay VP Inday Sara. Yan guys, muli po nating pakinggan itong kaya Sir Macmac. Hindi kayo maligaw kasi marami manlilinlang yung mga maka-Duterte na lawyer, maka-Duterte na mga personalidad sa politika at kung ano man ang papalabasin nila. Wala na yan, resist na ang Kongreso at Senado. No, it's a big lie. Ang totoo yan, may obligasyon sila. Napakatindi. Pati yung sinasabi niyang meron siyang kinontrata, inutusan para ho sa pagkuha sa buhay ni Pangulong Marcos at Vice President si Speaker of the House at First Lady. Napakatindi po nung issue niya. Okay? So ganun pala katindi yung mga binitawang salita nitong si Vice President Inday Sara na talagang may mga buhay na talagang mga nabanggit. Kaya ganoon pala kagalit ang karamihan sa kanya dahil hindi niya siguro pigilan ang kanyang galit. Kaya't ngayon magsisiman siya sa kanyang mga nasabi ay huli na, nandito na, mai-impeach na. Ito ang kauna-unahan dito sa Pilipinas na ang Vice Presidente ay mai-impeach. Ito ay nangyari ngayon sa katauhan ng ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. At yung betrayal, public trust, grabbing corruption, panunuhol sa mga opisyalis ng Department of Education. Okay? So ayan pa ha. Meron palang pang nangyari at may naganap pang panunuhol. Gaano katindi para para hindi mabunyag ang anomalyang ginagawa. Kaya ba kailangan magsuhol ng tao? Yun naman mga taong nasuhulan ng malaking halaga, tinanggap. Para saan? Para yung mali ay maging tama. So dapat sana bilang isang kayuho ng mga nanunungkulan sa gobyerno, dapat sana ay
mas tangkilikin nyo yung kung ano ang tama. Hindi yung mali na pag naabutan kayo ng pera ay nagiging tama na para sa inyo. At yun nga pong pag-withdraw ng mga pera. So malinaw po na ang naging basihan ng 215, sobra-sobra yun kasi ang kailangan lang 103. One-third lang ng 306 congressman ang kailangan. Pero dahil galit na yung mga congressman, dahil sila binastos kasi sa mga hearing, 215. So sobra-sobra. So ang pinaghugutan ng mga congressman ay dun sa ginagawa mismo ni Sara Duterte. Yung kanyang pagharap, pagtanggi at kung ano mga drama dun sa mga public hearing ng Committee on Appropriation. Yun kasi patungkol ho dyan naman sa kanyang pagtanggi at pagharap. So takot siya na humarap sa Senado or kung saan mga nai-invite siya para questionin kung saan nga napunta yung mga pera at kung ano mang mga kaso na sinasampa sa kanya ay hindi niya kayang sagutin dahil lahat po ng itatanong sa kanya ay pawang katotohanan. Kaya takot siyang humarap at umiilag siya at marami siyang alibay dahil mahihirapan siyang sagutin ang mga katanungang katotohanan ang lahat. Tungkol sa kanyang budget, Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga tungkol sa Confidential and Intelligence Fund at saka yung nangyari sa Department of Education na suhulan ng 50,000 pesos sa mga undersecretary, Yosek at iba pang. So grabe, meron pala sa DepEd na suhulan ang laking halaga. Ganoon nakatindi ang nagawa ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara. Ganoon na kalaki yung perang nawawala. Misal, monthly sa loob ng 9 months. At ang pinakamatindi nga po yung kawalan ng tiwala ng taong bayan dahil nga po sa kanyang sinasabing may inutusan na siya. Nasabi ng NBI, authentic yung nagsabihin, authentic, ibig sabihin original, yung press conference at boses picture ni Sara Duterte dun ho sa ginawa niya noong nakaraang taon. So yung mga ebidensya galing sa kanya, yung kanyang mga pinagagawa, mabigat po talaga. So ibig sabihin, yung mga ebidensya ay mismong nanggaling sa bibig nitong si Inday Sara na siya rin mismo ang nagbuking sa sarili niya at siya rin mismo ang nagpahamak sa sarili niya. So ibig sabihin dito ay wala pong pwedeng sisihin kung hindi ang sarili lang din ng ating Vice Presidenteng si Inday Sara dahil siya mismo ang nagbigay ng mga ebidensya. Ayan po, napakalinaw po ng salaysay ni Sara Macmac Pablo. Kaya nga sabi ko, sa aking tingin dito, kaso at ebidensya ay Sara Duterte mabigat, matindi po. Kasi sa kanya nanggaling ang lahat, hindi niya pwedeng maitinayan. On record sa mga komite sa Kongreso, yung kanyang mga ginawa doon. Kung paano niya tinanggihan, paano niya sinagot, paano nagdrama yung kanyang mga staff, ayun po, paano nag-withdraw ng pera, lahat yan lalabas sa trial. Lahat yan lalabas. At wala na. So talagang kaabang-abang talaga yan sa June 2, yan talagang paghihiring ng impeachment patungkol dito sa ating Vice Presidenteng si Sara. Maraming mauungkat, maraming lalabas, kaya malamang maraming iiyak na makama-DDS na hindi nyo kayang tanggapin ang katotohanan na mismong yung inyong kinikilingan at minamahal na si Vice Presidente Inday Sara ay siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili. Anong may pwedeng gawing pagdidinay doon dahil yung kanyang mga staff umamin 4 na beses nag-withdraw ng 125 million sa land bank. Isipin mo 4 times na nag-withdraw ng 125 million. Saan napunta yung pera? Kaya yan ngayon ang iniisip ng karamihan ng mga tao na kung saan isipin mo 4 na beses siyang nag-withdraw ng 125. Nasaan yun napunta? Wala namang naipakita ang ating Vice Presidente na merong tinulungan na may calamity na kung saang mga taong nag-donate ng kung ano-ano dyan sa school or kung saan saang mga tao nagbigay ng tulong para sa pantawid. Itong wala silang naipakita. Ngayon, nasaan yung pera? Baka'y nasa bulsa na. Beses nag-withdraw ng 125 million sa Land Bank Sio Boulevard Branch, Mandaluyong City. 3 beses na 37 million. Yan po sa Land Bank ng Department of Education compound kung saan noon ay secretary siya. At nawala na yung pera. Yun po yun eh. O, di ba? Nawala yung pera. Saan napunta? Hindi na siya nababagay sa kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo kaya ini-impeach na nila. So ngayon, magta-trial. Tama yung sinabi ni Velasco na na-interview siya.
sa Senado. Gaano po katindi ang sinabi nila ngayon. Hindi na siya nababagay sa kanyang posisyon bilang ikalawang presidente ng Pilipinas. Gaano kasakit at sampal sa kauna-unahang pagkakataon ho, pag nagkataon at nalitis ang impeachment po patungkol dito sa ating Vice Presidenteng si Sara Duterte. Siya pa lang ang kauna-unahang Vice Presidenteng napatalsik ng mga tao sa kanyang kinauupuan bilang Vice Presidente. Kaya guys, ito po yung ating pakaaabangan, ang impeachment nitong ang ating Vice Presidenteng si Sara Inday Duterte na nalalapit na at hindi niya alam kung paano niya ito malulusutan dahil sabi nga siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili. Kaya guys, maraming salamat po sa inyong panonood at paki-like and share na lamang po ng ating video and paki-click na lang din po ng notification bell at paki-subscribe na rin po ng aking channel para po maging update kayo sa lahat po ng gagawin kong update news at balita dito po sa impeachment patungkol sa ating Vice Presidente na si Inday Sara. At kayo po, ngayon po sana ay magising na kayo sa katotohanan na ngayon pong darating na eleksyon ay piliin natin kung sino ang karapat dapat nating iluklok dito nga sa gobyerno na hindi gagawa ng anumang anomalya o magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya guys, maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Thank you and God bless. Bye!